na bata, oh. Yun nga lang, nasa bahay ka, walang tubig. Iritado ka na eh. Ito. Tapos itong mga to, majority, mga babae. Pero gamitin nyo naman puso nyo. Hindi mo mapatunayan na sa kolorum o hindi. Ano yun, ibig sabihin, from that word, hindi ka pa siguradong kolorum na. Opo. So yung video na to, no, mga kabong, itong video na ito napapanood natin sa inyo, ito ay reminder doon sa mga bumoto nung nakarang eleksyon. No? So, tingnan natin yung boto ni Colonel Busita nung nakaraan. So, meron po siyang 9,786,940 na counted na boto, no, na votes, total votes nung nakaraang senatorial election. And then siya po ay pang number 22. Hindi, siya pang number ay 20 pala, ng pang number 20. So pang number 22 si Rebillame Willie, na mas relatively masikat si Willie Rebillame kay Colonel Busita, no. So effective yung ginagawang strategy ni Colonel Busita nga, siya pa kinapos, bigay mo mas lamang pa siya yung Willie Rebillame. And then pang number 21 si Mendoza Heidi Mendoza, dapat pumasok dito, pero iba talaga yung preferred ng mga Pilipino. Hindi natin alam. Ito lapit pumasok, Ay, ewan. So, ito, papanood natin sa inyo itong content ni Colonel Busita para ma-realize sa mga voters natin, tumatak sa isipan nyo, ano ibig sabihin ng public service. So, technically talaga and relatively, si Colonel Busita ay public servant, ika nga, So, panoorin natin na content na to para ma-realize natin kung ano yung sinayang natin na politiko na supposedly magsuserve sa atin. Ano ang ibig sabihin ng public servant? Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Nandito ako ngayon kasi tumawag ang driver. Sigurado naman kilala niyo ako. Yes po, sir. Pag may nakikita akong mali, pakialamero ako. Nasaan ang inyong chief? Si Chief po sa ngayon po ay mimili po ko sa lahat ng hepe sa Batangas City. Sinong humuli? Ako, sir. May kasama ka? Yes po, kasama po. Sino yung teacher? 1, 2, 3, 4. Yung iba, parents. Totoo ba yung report na galing kayo ng Bicol? Yes po, sir. Papunta kayo sa norte dahil may palarong pambansa. Yes po, sir. Tama yun? Opo. Ikaw ang driver. Opo, sir. Kanino ang sasakyan? Sa asawa ko po, sir. Sa asawa mo. Opo. Minabuti ko, harap-harap tayo. At para sa public interest, naka-video tayo. Para kung may mangyaring kapareho nito, magiging malinaw sa lahat. Huwag tayong magsisinungaling para maging maayos. Opo, sir. Actually, sir, siya ang nag-initiate voluntary dahil meron siyang dalawang relatives dito. Okay. Sino ang relatives niya dito? Diyan po. Saka ito pa. Sino pa? Yung si midwife, relatives ko pa po yan. May sinasabi na may anak ka na nauna na dahil Lahat po, sir. Nauna na. Nandun na? Nandun na po. Ilan? Isa lang. At ito, may kamag-anak ka. Nakisabay. Lahat ng parents ng players doon. Yon, parents na yun. Anong usapan nyo sa fuel? Sabi ko, sir, sa kanila, sila naman sabi, pagdating sa diesel, hati-hati na lang daw sila. Yon. Tama ba sabi niya? Opo, sir. Opo. Siyempre, galing kayo ng Bicol, papunta kayo ng Norte, 100%, nag-diesel na kayo. 2,000 po, sir, sa Kalawag. Ang tanong ko, nangyari ba yung usapan na hati-hati kayo doon? Yes. Yes po, sir. Okay. Nag-share ka, hindi? Hindi po, sir. Oh, wala kang share. Brother, Yes, sir. ano ang ibig sabihin ng kolorom? Sir, may iba't iba po kasi tayong klase ng colorum. Pero yung pong tinigil ko, Naka-record tayo, ha? Apo, yes, sir. Yung tinigil ko po sa kanila, sir, ay private motor vehicle
operating as for hire. For hire. Yes, sir. Anong basehan mo? Ang basehan po namin, sir, ay dahil po sila po ay nagkaroon ng ambagan para po doon sa pangkurudo. For hire yun. Yun po. Malinaw ha, hindi nahawakan niya yung pera ha. Nagbayad sila, hati-hati. Ay, Sa'yo, for hire na yon. operating as for hire Sir, po. excuse me. Hindi po namin sa kanya binibigay yung panggas. Isa pong parent ang mahawak, siya ang magbabayad. Sige, sino? Para malinaw. Sir, Ikaw. po. Ang unang binayaran mo sa Calao Quezon, 2,000. Oo. Ibig sabihin mo, doon sa version na yon, ang pagkakilala mo, pagkala mo, for hire na yon. Operating as for hire po. Operating as for hire. Opo. Igagalang ko yung pananaw mo. Kaya nga naka-record tayo eh. Yes, sir. Dahil magko-contest kami sa LTO. Yes, sir. So, ang pagkaintindi mo, operating for hire. Yes, sir. Alam mo ba na ikaw ay public servant? Kayo, Yes, sir. Opo, malinaw po sa amin. public servant. Yes, sir. Naimbestigahan mo ba na itong mga ito galing Bicol papuntang Norte? Yes, sir. Ipagpalagay, hindi ko sinasabing kolorong. Ipagpalagay natin, talagang kolorong. Nakita mo, may batang maliliit, imposible namang magsabi ito na teacher, hindi naman. Nakita mo, may batang maliliit. Sa ngalan ng public service, wala ka ng ibang pwedeng gawin? Bago po namin sila, no, pagkahuli na po, na nandito na sa compound, ang una naming decision is to impound the motor vehicle. So, ang instruction namin, kami po ay nagsabi sa kanila na para naman po kami makatulong kahit papaano at makapagpatuloy po sila sa pagbabiyahe, kami po ay nag-offer na ihahatid po namin gamit ang aming mobile sa terminal at para po sila ay makasakay ng bus. Habang nagtitigat po kami, actually nakaprepare na po yung pounding receipt eh. Siyempre, may mga kasama din po kami na nagtatawag sa hepe namin. Oo. Report po yung nangyayari. So ngayon, dahil nga po nakita namin na maraming pasahero, yung mga bata, nagdesisyon po ang hepe namin, binigyan kami instruction. Ganito sir, technical impoundment na lamang. Ano pong ibig sabihin? Tanggal plaka. Tanggal plaka, pwede na po silang umalis. Kawawa ang driver eh. O baka hindi mo alam ang ginagawa ng ibang pulis at enforcer. Nakakita lang walang plaka. Letse-letse na ang abuti ng mga ito. Imagine! Kami sa kanya kahapon. Nasabi ko Sana po nakatulog maawa kayo, sir. Dala namin Tulog sa kayo paggamit gabi. ng mga bata, yung sapatos. Kasi po hindi kasi yung timbang ko sa aeroplano. Nauna na po yung mga bata. Ang sabi ko po sa kanya, siguro po magulang ka naman. May nabubuli pa sa kanya, Naiintindihan sir. o nararamdaman Nag-iusap natin. kami. Pero hindi po, tumawa lang po sila. Wala namang problema kung kawawa naman yung mga bata, ticket na lang, tapos sir, proceed ka na, magko-contest ka kasi ikaw ay inaakusahan ko ng kolorom. Pambira naman oh. Tawagan mo yung FA mo. Sir, excuse po. Itinatawag lang po kay RD po na Sige. yung regards po doon sa matter na gusto niyo. Sige, Huwag lang po sir. pwede tayong magpatupad ng batas na hindi masasakripisyo ang kapwa natin. Ibig mo ba sabihin, kung pinatuloy ninyo yan, tinikitan, wala na kayong habol, may habol kayo ah. Bakit? Magre-renew ito ng lisensya, magre-renew ito ng sasakyan. Pwede ninyong padala ng show cause order. Ang daming method eh, ang daming ways. Opo. Pero tingnan mo naman mga bata oh, yun nga lang, nasa bahay ka, walang tubig. Iritado ka na eh. Ito. Kulang sa tulog Sir, sabi nila, sir, Tapos itong mga to, majority, mga babae. Oh, pambira naman oh. Brother, naintindihan ka dahil hindi ka hepe. Pero gamitin nyo naman puso nyo. O, naniniwala ka, siya ay sa ngalan ng pagpapatupad ng batas. Siya ay suspect pa lang na nangungulorong. So, pwede mo mapatunayan na sa kolorum o hindi. Ano po? Yon, ibig sabihin, from that words, hindi ka pa siguradong kolorong nga. Opo, pero sir- Yon, yan ang sinasabi ko sa iyo, brother. Opo. Malinaw yan. Opo. Hindi ka pa sigurado na kolorong nga. Opo. Pero na-permission na sila, okay, i-shortcut natin. Nag-contest. Na-prove, hindi kolorong. Eh di, na-permission na sila. Yan ang sinasabi ko eh. Hindi nyo naintindihan yung tamang public service kasi
pwede pa rin nating habulin yan, may kapangyarihan pa rin tayo sa pamamaraan na hindi mapiperwisyo. Itawag nyo sa RD. Ano sabi? Co-coordinate po ulit kay RD. Kung, Yung regards po dun sa o sige. Alam mo ang number ni RD, kapasapin ko. Oh, wala po ang number ni RD. Akin na, kasapin ko si Epe. Dial mo. Opo. Hello, Chief. Hello po, good afternoon po. Nandito ako kasi yung mga papunta sa palarong pambasa, nandito ang teacher saka parents, in-impound nyo. Pwede naman tayong magpatupad ng batas, Hepe, with all due respect, na hindi mapiperwisyo itong mga bata, itong teachers, at saka itong parents. Opo. Bali ko ano po yan, isinagduli ko na rin po kay RP po namin. Ang advice po sa amin ni RP is para po makatuloy pa rin sila, ma'am, sa kanila pupuntahan, is imbis na physical distancing po ang gawin namin, ay yung plaka na lang po. Naintindihan kita, pero mali pa rin eh. Opo. Ang layo-layo ng biyahe. Sige, tawagan mo si RD. Opo. Sabihin mo, nire-request ko, ibigay yung plaka para makabiyahe ito ng maayos at hindi abalahin ng mga pulis at enforcer sa biyahe. Kasi may ticket naman eh. Tawag po ako ulit. Sige, pakibilisan mo, kawawa itong mga to. Thank you po. Dapat pala, ang katulad niya, BO-BO. Makikisakay na lang kayo. Yun nga po sir, ang sabi ko sa kanya na hindi naman kayo maniniwala na sasagutin ko lahat. Kasi sa akin ang ako yung van, ako pa nagdadrive, simple sabi ko, sila naman ang mag-ano. Kita niyo ang problema, no? Kailangan pala BO-BO ang may-ari ng sasakyan na bawal kayong mag-share ng gasolina o diesel. Pasensya na kayo ha, talagang malaki ang problema natin sa ating sistema. Alam ng Diyos, hindi ko binalak pumasok sa politika. Pero nakita ko ang pang-abuso, pang-aapi, at maling pagpapatupad ng batas. Kaya ako'y pumasok sa politika. Naging congressman ako. Bakit nag-aanad pa akong magsenador? Nakita ko, kulang pala yung kapangyarihan ng congressman para ipaglaban ang ating mga kababayan na inaapi at inaabuso. Tutulungan natin siyang mag-contest. Okay? Kasi pagka yan ay hindi natin tinulungan, nagmagandang loob na sa inyo, may impound pa yung sasakyan, ang multa 200,000. Kasi ang intention, pag koloro, kunwari ako nagkokoloro, ang unang intention ko, kumita ng pera. Yun. Pangalawa, habitual, paulit-ulit. Kasi syempre, kung kolorom ako, kumikita ako sa inyo, dapat ulit-ulit. Sana malakakita kumikita ako, tapos minsan lang. Pero ako nagtitiwala naman sa kay Asek Bigor Mendoza na hindi sapat na basehan yon para sabihin koloro. Yung mga damit ninyo, yung gamit nyo, nagkasya sa likod. Pinasuot ko po sa ilalim ng ano sir, kasi sabi ko nga puro lang bag, walang malita. Kaso may malita, pero may bigas pa kami sir. Bigas na nyo. 40 kilos sir. 40 kilos. Makatipid kami po. Makatipid lang ako sa budget. Kasi kung wala talagang budget, tipid-tipid lang kung kayo nagbabago. Magsulusit nga lang sir yung iba. Sa bigas. Magkano isang kilong bigas? 20 daw po. 20. 57. Hopefully. 57. 60 times 40. Brother Matt, kunin mo yung bigas. Babayaran natin. Bumili na lang kayo para mabawasan yung bigas. Thank you sir. Thank you po. Thank you po sir. Magkano bunso? Pag yung 40 kilos, 60 pesos. 2,400. Walang yamat magbuka. Ano si kuya? Masigurado ko. Sigurado. May nga.
Ito, walang calculator, 2,400 daw. Naninigurado na po. Nakabisi po. Oo, mayroon ng kamali. Naninigurado na. Sir, excuse lang po. Sir, hindi lang daw po makontak ni Chief si RD kasi kasama daw po si Secretary Dizon ngayon. Pero yun naman po, bago naman po kami ticket at bago po magbaklas ng plaka, ay sinanggunin na naman namin po yung kay RD. So ang instruction po ni Hepe, hindi mag-stick po kami doon sa... Hindi bale, ako ang tatawag kay Hepe. O, iwanan niyo yung bigas. Makagaan din sa inyo. Gawin rantag yan. May ari ng bigas, come here. Oo. Tatawagan ko si RD para doon sa plaka. Option 1, kung hindi ko makontak si RD, takbo kayo. Ilan ang plaka tinanggal? Lahat po, sir. Lahat? Lahat. Yeah. Alam niya naman. Kinawawa kami. Kaya ayaw namin sa tulak mo kasi Basta may makakita ng pulis dyan, may makakita ng enforcer. Gusto kami palabasin. Gusto kami Ay, palabas. Diyos Mas me, malaki. Pababiyahinin mo. Bakit kinumpis ka niyo yung ORCR? Hindi man lang kayo nag-initiate na, sir, papaserox ko ito ha, para may kopya ka. Paano pala kung itong mga ito'y walang utak, tumakbo, naniwala sa'yo, walang plaka, una at huli, walang ORCR, Wala lahat. wala lahat. Madam, good afternoon. Yes po. Public service ito ha, naka-loudspeaker ka kasi nandito yung mga teacher, nandito yung parents. Wala namang usapang personal. Nandito pa sila kasi ang kinakatakot nila, 2 plaka pala ang tinanggal sa van. Ay imagine madam, real talk tayo. Papunta ito ng Lawag City. At dadalo sa palarong pambasa. May 3 bata dito, kung hindi ako nagkakamali, mga 6 years old, 10 years old. Tapos, 4 na teachers. And the rest, parents. Ay, kaya pala kagabi pa, hindi sila makaalis-alis. Alam nila ang sitwasyon. Pag tumakbo ang van, walang plaka, baka 3 araw na sila sa biyahe dahil lahat ng dadaanan nila na may pulis, lahat ng may enforcer, paparahin yan ang haba-haba ng kwentuhan. Ngayon, pinapatawagan ko siya kay District Officer, si RD, mukhang may event. Tinatawagan ko si Executive Director, parang may conference, hindi nasagot. Ito naman madam, sa ngalan ng public service, may ticket, Alex Colorum, may holding pa rin ng LTO kasi magre-renew ng sasakyan, magre-renew ng lisensya. Ang request ko sana dito sa LTO dito, huwag kakalimutan yung public service na hindi naman mga kriminal tong mga to. Kagabi pa, kahapon pa na dito. Ang request ko, sa ngalan ng public service, with all due respect, ipa-release ninyo ang plaka dahil talagang baka abutin to ng 3 araw o 5 araw, ang layo ng Lawag. May po kaya silang copy ng ORCR? Siyempre, may ORCR. Nandiyan po sila, sir. Kinuha po nila. Kinuha ng enforcer. May kopya pa ang driver. Wala po, sir. Walang kopya ng driver. Wala po, sir. Naku, limpian yan. Wala nang kopya ng ORCR itong driver. Kinumpis ka ng enforcer nyo. So ganito na lang po, sir. Yung copy ng ORNCR, papa-photocopy na lang po dyan sa LTO San Pablo. And then, ipa-ano na lang po namin ng plate. Then kung ano po, pwede naman po silang mag-file ng protest. Exactly. Pero ang ano nga dyan, madam, pakituruan nyo yung mga tao nyo. Balansihin yung pagpapatupad ng batas at public service. Tama yung sabi mo. Imagine pala, tatakbo, walang plaka, walang ORCR. Wala po, sir. Kasi kinuha po niya. Tandinistik ka na. Sige sir, hindi pa ano ka na lang po. Pakibigyan mo na instruction nitong assistant chief.
Ito. Okay. Chief Melvin. Ang Chief Hello Melvin. po, Chief. Hello, Chief. Yes po. May copy tayo ng ORCR ng sasakyan. Yes po. Confiscated. I-photocopy na lang para may copy ang driver. Opo. Tapos encoded na naman yan na Opo. i-document nyo na lang na nirelease na natin ang plaka for the sake ng papunta sila sa palaro pambansaya na yan. I-document nyo na lang na nai-release natin sa kanila yung pwede mo namang papirmahin doon sa copy ng TOP. Ang magiging basis natin is yung may iiwan na copy sa atin ng ORNCR. Okay, Chief. Copy po. Okay, sige. Then pwede naman sila mag-file ng protest. Sige po. Okay, sige. Thank you. Madam, thank you. Okay po. Okay, thank you. Bye-bye. Ma'am, bantayan nyo. Ingat po kayo. Thank you.